Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isang insidente ang naitala kamakailan sa Taft Avenue, Pasay City, kung saan tinangkang hold-upin ng 4 na lalaki ang isang salon nitong Biyernes, October 17, bandang alas 5:40 ng hapon. Ayon sa kuha ng CCTV, makikita ang 4 na suspect na lumapit sa salon. 2 sa kanila ang diumano'y ginawang hostage ang mga taong nasa labas upang makapasok ang iba pa sa loob ng establishmento. Isa sa mga suspect ay makikitang may dalang baril. Ngunit dahil sa pagkakaroon ng magnetic lock ang salon, hindi ito basta-basta nabuksan. Dahilan upang hindi makapasok ang mga suspect. Sa kabutihang palad, walang nasaktan at ligtas ang lahat ng tao sa loob ng salon. Agad na na-turn over sa Pasay Police ang CCTV footage ng insidente at patuloy ngayon ang isinasagawang investigasyon upang matukoy at maaresto ang mga sangkot sa tangkang panghuhold up. Sa ngayon, nananawagan ang mga autoridad sa publiko. Kung may nakakakilala o may impormasyon tungkol sa mga suspect, makipag-ugnayan agad sa Pasay Police Station. Ipaabot lamang ang impormasyon sa mga otoridad upang hindi malagay sa panganib. Muli pong paalala sa lahat, maging alerto at mapagmatiyag sa ating kapaligiran, lalo na sa mga mataong lugar tulad ng Taft Avenue. Sa panahon ngayon, hindi lang ang pera o gamit ang dapat nating bantayan, kundi pati na rin ang ating kaligtasan. Isang insidente rin ng panghuhold up ang naitala sa General Santos City. Nakunan pa ng CCTV ang aktwal na pangyayari sa isang tindahan ng burger sa Barangay San Isidro, pasado alas 2 ng madaling araw. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang lalaki na pumasok sa tindahan habang abala pa ang mga tauhan. Agad itong naglabas ng baril at tinutukan ang cashier bago sa pilitang kinuha ang pera mula sa kaha. Tinatayang nasa pagitan ng 8,000 hanggang 10,000 piso ang natangay ng suspect. Matapos ang krimen, mabilis itong tumakas habang nanginginig sa takot ang mga empleyado sa loob ng tindahan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga pulis upang matukoy ang pagkakakilanlan ng salarin at mapanagot ito sa batas. Sa kabila ng mga ganitong pangyayari, patuloy pa ring pinapaigting ng mga otoridad ang seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, lalo na tuwing gabi. Isang babala po sa lahat ng mga taga-Belisario. Maging mapagmatyag po tayo sa ating paligid. Kaninang pasado alas 2 ng madaling araw, nakuhanan ng CCTV ang isang insidente ng panghuhold up at pag-snatch ng cellphone sa may First Street, Belisario. Sa mas malinaw na kuha ng kamera, makikita ang 2 suspect na sakay ng motorsiklo. Isa sa kanila ang bumaba at mabilis na inagaw ang cellphone ng biktima bago agad tumakas. Sakay ng motorsiklong hindi pa natutukoy ang plate number. Kaya kung pamilyar po sa inyo ang kanilang mga suot o ang mismong motor, makipag-ugnayan agad sa mga opisyal ng barangay, kina XO Anthony Masaganda at Anthony Ibok Slim Shady ng Barangay San Isidro. Isang insidente rin ng snatching ang naitala sa Canidha, Camachiles, Mabalacat, Pampanga, October 21, 2025, bandang alas 10 ng gabi. Ayon sa ulat ng biktima, isang riding in tandem ang sangkot sa insidente. Habang naglalakad ang biktima, dumaan muna ang mga suspect at makalipas lamang ang ilang sandali ay bumalik ang mga ito at inabangan siya sa daan. Ang estilo ng mga salarin, lalapitan kanila at magtatanong ng oras. Nang mailabas ng biktima ang kanyang cellphone upang tingnan ang oras, bigla itong inagaw ng isa sa mga lalaki, sabay sakay ng motorsiklo. Muling pinaalalahanan ang mga residente ng Dao at Mabalacat na maging mapagmatyag, lalo na sa gabi.
Ugaliin ding huwag agad maglabas ng cellphone o mahahalagang gamit sa pampublikong lugar kapag may lumalapit na hindi kilalang tao. Kung may nakakakilala o nakakita sa dalawang suspect na sakay ng motor, agad pong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang matulungan sa investigasyon. Isang kakaibang insidente ng holdapan naman ang naganap kamakailan. Bandang alas 4 ng madaling araw, isang holdaper na sakay ng motorsiklo ang umikot at inabangan ang isang babaeng naglalakad sa may kanto. Paglapit ng lalaki, naglabas ito ng baril at sabay nagdeklara ng hold up. Pero imbes na matakot ang babae, saglit lang siyang tiningnan at diretsyong nagpatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari. Ang kawawang hold-upper? Ayun, natigilan, napahiya at umalis na lang. Mukhang hindi niya inakala na ang inaasahan niyang bibiktimahin ay dededmahin lang siya ng ganun lang. Muli po, paalala sa ating lahat, iwasang maglakad mag-isa sa 10 oras ng gabi, lalo na sa mga madidilim na lugar. Maging alerto po tayong lahat. Sa panahon ngayon, kahit simpleng pakikipag-usap ay maaaring gamitin ng mga kriminal bilang paraan ng kanilang pagsasamantala. Sa panahong ito, ang pag-iingat ang pinakamabisang paraan upang mapigilan ang krimen. Magtulungan po tayo upang mapanatiling ligtas ang ating komunidad. This is today's Topic TV. Stay safe and stay alert.